Magandang gabi sa lahat. Ako nga pala si Ronald, 20 years old, taga Baguio City. Isa akong taong mapag-isa, wordo at malungkutin. Walang taong nakakaintindi sakin. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi may nakita akong manika. Naastigan ako kasi mukha siyang voodoo doll na pang-emo kaya pinulot ko. Mga 1 na ng madaling araw nung mga oras na yon, galing ako sa classmate ko. Tinapos namin yung project sa school. Nung malapit na ako sa bahay namin, may nasalubong akong 3 lalaki na mukhang mga adik at parang gusto akong pagtripan. May hawak na patalim ang isa. Nung palapit na sila sa akin, bigla silang napahinto at parang gulat na gulat. Nakita ko ang mga mata nila na nakatingin sa maduming manikang napulot ko. Sabay biglang nagtakbuhan. So, inisip ko na lang na baka sabog nga tong mga ito at natakot sa manika. Tumingin ako sa manika at nagpasalamat. Simula nang mapulot ko ang manika, tinuring ko na yon na parang best friend. Lahat kasi ng taong nakikilala ko iniiwan ako or trinitridor, maski girlfriend ko, kaya di na ako nagtitiwala sa tao. 3 araw ang lumipas, 3 araw na rin sakin ang manika. Nalabhan ko na at mabango na. At nung araw na yun sobrang depressed at malungkot ako, kasi pinahiya ako ng teacher ko sa room at pinagtawanan ng lahat. Sinabi ko lahat kay Angela, pinangalan ko sa manika, habang umiiyak ako sa kanya at nakaakap, hanggang sa makatulog ako. Nanaginip ako, yung kayakap ko isang magandang babae na pinupunasan ang luha ko. At sinabi niya, "Salamat sa pagpulot sakin at pag-aalaga dahil dyan babantayan kita lagi." Paggising ko ng umaga medyo nagtaka ako kasi ang weird ng panaginip ko. At yung pagpunas niya sa luha ko parang totoong-totoo na palad ng babae. Yung kamay ng manika nakadampi sa mukha ko, inakap ko siya at hinalik-halikan. Fast forward. Nasa mall ako nun para mamili ng pagkain ko sa bahay at mga pangangailangan habang hawak ko sa kamay yung manika. Bali singlaki lang kasi ng ulo ng tao yung manika. At nakahawak ako sa kamay ng manika na dating gawi. May 2 mag-asawa ang nakatitig sakin, pero di ko pinansin baka di naman ako tinitignan. Mga nasa 40 na siguro edad nila. Nang nilapitan ako nung lalaki at sinabing, "Saan mo napulot yang manika?" At matapos kong sabihin kung saan, laking gulat ko nang sinabi niyang ang anak nilang dalaga na pinatay sa bakanteng lote kung saan ko napulot ang manika ay siyang tunay na may-ari nito. Medyo natakot ako, di dahil sa patay na ang may-ari ng manika kundi baka pagbintangan akong ako pumatay. Ngunit agad akong pinangunahan ng lalaki, salamat na nga lang daw at nahuli na ang pumatay sa anak nilang si Angela. Nyeta, kinilabutan ako. Tahimik lang ako habang nagkwekwento sakin ang mag-asawa. At sinabi nila na ingatan ko na lang daw yun kasi paboritong manika ni Angela yun. Napatingin ako sa manika at parang uminit ang temperatura nito parang temperatura ng tao. Nagpaalam na ako sa mga magulang ni Angela at umuwi. Tinitigan ko ang manika at sinabing salamat sa pagiging andyan mo palagi. Nakapikit ako habang akap ito nang biglang may maliit na boses ng babaeng bumulong sakin. "Salamat din sa pagpulot mo sakin Ronald." Sa halip na kaba at takot, pumatak ang luha ko at humigpit ang yakap sa manika. Magmula noon lagi na akong masaya at dala ko lagi ang manika san man ako magpunta, kahit pinagtitinginan ako ng mga tao kasi, kalalaki kong tao diba? Madami na ding pagkakataon na muntik na ako mapahamak pero dahil sa manika naliligtas ako. Nagpapasalamat ako kay Angela dahil binago niya ang buhay ko.